ikaw ay doon sa kumagal ko, hindi pa hahalan kahit ano man, pagkat ikaw ang siyang pag-asa ko. Ikaw ay higit pa sa buong mundo, ikaw ay kasama ko. Ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Sa tulong niya ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Sa tulong niya. Praise the Lord. Amen. Glory to God. God bless you po sa ating beloved core group. Sa oras pong ito mga mamahal, tayo pong lahat ay sama-sama pong tumayo mga mamahal, pagbigay galang sa banal na salita po ng ating pong pinakamahal Panginoon. Dadalhin po nating beloved ordained preacher, Andy Binyas. Everybody shall praise the Lord. God bless you, the beloved Prince and Barbin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkakataon. Bilang mo sa amin sa araw na to na kung saan kami tinipon mo dito sa iyong bahay sanctuaryo upang purihin, pasalamatan ka. Sambahin, spiritualan, salamat to the first prayer of our beloved pastor and time prophet of God. Hallelujah, bless and win, temple servant to deliver love and message to the brethren and bind Satan, cast out hindrances. In Lord, and midst light, my God, in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. So, first of all, I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty to our loving God, our Lord and Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Willie Stan Almeida. In time, prophet of our loving God, and we always restore and cherish the blessed memories and golden things of our beloved Pastor Lina Almeida and our beloved children, the whole Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, preachers, to all of you, my dear brothers and sisters in Christ, at sa ating mga beloved webcast viewer who are watching live throughout the globe. Salamat sa ating malang Panginoon. Sa lahat ng mga bisita kung may naaman, tanan kita'y mong palakpak na malakas sa ating malang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Sino pong pinagpapala, sumigaw ng praise the Lord? Lahat tayo ngayon ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Espiritual na pagpapala, binuhos ng Diyos sa ating kalagitnaan, yung kanyang matamis na presensya. Yan pong hinahanap natin. Amen? Na maganda na mga patutuo kanina, mga testimony na mga kapatiran galing sa ibang mga station, agikan sa ibang mga fellowship, mga minamahal, sabi nila pare-parehas lang. Ang Diyos mo kasi, pare-parehas born again, pare-parehas na sumasamba. Pero mga minamahal, nang sila po'y napunta rito, mga minamahal nakita nila ang kakaiba. Dahil dito po, kumikilos ang banal na espiritu at nadama nila at umiiyak, tumutulang luha na nagpapatunay nga ang Diyos ay kasama natin. Amen? Sila magpatuloy, di doon sa ilang mga gawain, after doon ng samba, bumibili ng alak, umiinom pa rin, walang pagbabago. Dito po, nang sila sumamba, nadama nilang presensya ng Diyos ang kapangyarihan. Mamilal, hindi nila magawa, bumili ng alak, naramdaman nilang buhay na binago ng lubusan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Naghimala ang Diyos, tumutugon sa dalangin, proteksyon, kaya nag-testify sila, tumutulang luha, tungod damang-dama nila yung presensya at pag-ibig ng ating Panginoon to prove beyond the shadows of a doubt that we are the real child and children of God bound for heaven. Palapakan natin ang Diyos, mga minamahal. So dito po sa ating paglingkod, mga minamahal, kumplito na pong ebidensya at puribat ebidensya, the fact and the proof and evidence that in this church that we are bound for heaven. Ang Diyos natin, buhay at totoo, at ating beloved noble pastor is really a man of God, a prophet of God, mga minamahal. So sabi ng Biblia, ang ating gawin na lang, mga kapatid ko, kay sapat na. Kung sa ebidensya, kung sa korte, may sapat ka ng ebidensya nga yung kaso ay winnable. Manalo ka na. Dito po, mga minamahal, hindi ito kaso, kundi ito ay sigurado, panalo tayo. Bakit? Langit ang ating pupuntahan. So ang ating gawin, mga minamahal, ito na lang. Pakibasa.
The book of Luke, chapter 13, verse 24. Ang ating title sa itong magawa, preaching ngayon is Striving. Striving. Libro sa Lucas, Kapitulo 13, versikulo 24. Panglimbasugi ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit, kay suginlan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. So, basahin natin dito, Luke chapter 13, verse 24. Strive to enter in at the straight gate, for many, as I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Marami ang gustong nagsisikap, amen, na pumasok sa diretsong pintuan. Marami ang gusto nga pumasok, ngunit hindi sila makasumpong. Amen ba? Amen. Tayo, pinagpapala tayo na nandito na tayo sa pintuan papuntang langit. Why? Dahil nadamdaramdaman natin ang kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. If you now entering into the gates going to heaven, you feel the presence of God. Maramdaman mo yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil yung isang istorya ng isa ka scientist, German scientist, si Dr. Boer, noong 1988. Sila po'y pumunta ng kahanginan, ng kalawakan, o ba ng ilang spaceship, mag-imbento sila sa langit, sa taas ng kalawakan. Mga minamahal, habang nagbabiyahe ang ilang spacecraft, mga minamahal, napakalayo ng ilang narating. Sabi nga sa Times Magazine, 1988, mga minamahal, lumampas na sila sa planet Pluto. Amen? Amen? Diba sa ating science, there are 9 planets in the solar system. Amen ba? Then the planet Pluto is the farthest planet among the 9 planets in the solar system. Napakalayo na siya. Kaya gamay na lang yung makita, maliit, pero napakalaki yun. Dahil sa napakalayo, hindi na maditik na ilang radar. Sabihin na napakaliit. Pero yun ang pinakamalaki, mga minamahal, dahil napakalayo na siya. So, if you pass through, lumampas ka sa planet Pluto, ikay ay malapit ka nang pumasok sa kaharian ng langit. Amen. Sabi ni Dr. Boer, habang lumampas sila ng planet Pluto, patuloy tumatakbo ang ilang spacecraft o spaceship, mga minamahal, sa unahan na titik ng kanilang radar. Nakita nila ang napakakapal na pader, thick wall. Andi na bang napalapit at papalapit sila, mga minamahal, yung pader na yan, napakabaga, napakakapal. Mga minamahal, ito po'y napakaliwanag, is like an orange light, katulad yan, no? Amber light, napakaliwanag, tumututok sa kanilang spaceship. Tuloy-tuloy po silang takbo doon. Nung palapit na silang milya na lang, mga minamahal, na sila, we could enter this gate. Sabi, ano ba ito? Napakaliwanag. Di alam mo naman yung mga scientist, hindi sila naniwala sa Diyos. They never believe the existence of God, and they never believe hell, and never believe heaven. Mga melday, sila po ang Diyos sa sarili because of their wisdom, dahil silang karunungan. Maka-invento sila ng mga iba-ibang bagay makalipad sa kalangitan. Pero mga minamahal, doon po sa oras na yon, pinatunayan ng Diyos, hallelujah, nga walang ibang tao makapasok ng langit, kundi yung mga anak lang ng Diyos na tinubos sa lupa, na pinagpapala, pinatawad niya at dumaan sa bautismo sa ngalan niya, pinatawad ang kasalanan, at sila po'y may banal ng Espiritu. Sila lang ang pwede. He's able to enter that straight gate. Everybody say, praise the Lord. Habang mapalapit na sila, mga minamahal, biglang may boses silang narinig. Boses. Napakalakas na boses. Na-record ng recording within
12-second duration sa ilang recorder. Alam mo, ang boses daw, pag salita ng boses is like a thousands of baritones. Alam niyo bang baritones? Yung sa drum ba ng tug-tug-tug-tug na ganon? Nag-iiko ang boses na napakalakas. At na-record nila silang recorder within 12-second duration ng recorder nila. At ang salita ng boses as like a thousands of baritones, umiiko ang boses. Mga minal, ang boses ganito. Sabi, I will give you power to explore the universe, but heaven is mine. You must stay away. Pag sabi ng boses nga nag-aiko nga, you must stay away. Yung kalang spaceship, parang sinipa pa. Napaatras ng malayo at nitong dahilan, nasira ang ilang spaceships sa kalangitan. Sa iri, mga milang, sabi niya, grabe, ano bang klaseng boses yun? Napakalakas, lumilindol, may kapangyarihan, hallelujah. Ano ba yung nakita nating makapal na pader at may gapay na kaliwanag na ilaw? Ang mga minamahal, dito nang start ang mga scientists to search and read the Bible. Ano ba yun? Binuksan nilang Biblia. Nabasa nilang Book of Revelation, nakita nila na sa kalangitan, mayroon palang langit. Heaven, the throne of God. Everybody say, praise the Lord. Sabi niya, we know that that's that gate, that is the gate going to heaven. Sabi niya, itong boses ay boses ng Diyos. Kasi ang lumikha ng langit ug lupa, napakalakas siya, nakapakapangyarihan. Kaya boses siya palang pagsabi niyang, you must stay away. Sila po'y parang sinipa. Mga minamahal ng malakas na boses na patoy na may Diyos pala na lumikha ng langit at lupa. Mga minamahal na wala ibang tao makapunta, makapasok sa langit, kundi ang mga anak lang ng Diyos sa tunay na dito sa lupa ng sinipisyo, nagkikilala, naniwala sa ating Panginoon Kristo, naniwala sa Biblia, na sila po'y pinataw ng kasalanan nila, sila po'y binago ang buhay, nagpapatotoo sila, umiyak sila, damang-dama ng presensya, pinatawan ng kasalanan, lalo gumaling karamdaman sila lang ang karapat-dapat pumasok sa langit pagdating ng araw. Walang iba, tayo mga tunay na anak ng Diyos. Mga scientists, hindi niniwala sa Diyos, hindi sila pwede makapasok. You must stay away from this place. Pero tayo, pagdating ng araw, sabihin ng Diyos, oh how good unfaithful servant, come into the joy of your Lord. Kamu na mga tapat kong matinumanon nga anak, pumasok kayo sa kagalakan ng iyong Panginoon. Papasukin tayo ng Diyos. How good, mga mabait, mabuti, faithful, tapat na mga anak ng Diyos. We will come in po tayo ng Panginoon. Come into the joy of your Lord. Papasok kayo sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ngunit yung mga taon wala makakilala sa Diyos, sabi ng Panginoon, malayo kayo dito, hindi kayo karapat dapat pumasok ng langit. Kaya yung langit totoo, pinaglaan sa mga tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos, nagtitiis, nagsisikap, striving to enter that narrow and straight gate. Na maraming gusto pumasok, ngunit hindi sila makapasok. They're not able to enter that straight gate. Mayroon ng mga tao na dapat makapasok doon. Tayo. Nagtitiis tayo, naghirap dito sa lupa. Ilang taon na. Dati wasak ang ating tahanan. Dati wasak ang ating katawan sa karamdaman. Puno tayo sa bisyo, walang kagalakan, walang kasiyahan, walang kulay ang buhay, walang direksyon ang buhay, hindi malaman kung saan patutungo, walang nag-guide sa atin, puno tayo sa karamdaman, hubos na yung pira natin sa kagagamot sa ospital, walang nangyari, puro tayo api ang naramdaman natin, ngunit one day, hallelujah, nung nadinig natin ang ibanghil ng kaligtasan, pinapangaral natin beloved pastor, hallelujah, Listo Albida, tinanggap natin ang Panginoon Kristo, naglingkod tayo since that memorial, up till now, tayo po'y pinagpapala ng ating
pinakamamahal na Panginoon. Ngayon nagtitestify tayo, binago tayo, pinagaling tayo, umiyak tayo sa gagalakan kasiyahan, na bagong buhay natin, na madaman ng pasensya, tumuluhan tayo sa gagalakan kalipay, na lingkapon nag-isikap tayo, kahit malayo atong mga lugar, malayo ating tahanan, dumadalo tayo sa gawain, nag-isirap, naghirap tayo, nag-antus tayo, nag-overnight, tumadalo pang Wednesday lahat, nagpapasting tayo, yung sunod aling kalooban ng Diyos. Bakit po, mga minamahal? Alaman natin di masayang ang ating sakripisyo. Kapag nating ng araw, langit ang ating pupuntahan. Hallelujah! Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Marami ang magsisikap na pumasok, ngunit hindi sila makapasok. Sabi ng Biblia, magpilit kayong magsipasok. Strive. Ang paglingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi mo parang relax ka lang. The Bible say, strive. Sa Tagalog pa, magpilit kayong magsipasok. Pilitin mo ang sarili mo. Idot-dot mo. Pagsumikap mo. Ipasok mo yung sarili mo. Lahat, ipagigiit mo. Sabi niya, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Dahil yung papuntang langit, makipot na daan, na pintuan, maliit lang, masikip. Mga kung hindi mo ipagsisiksik ang sarili mo, hindi mo ipagpipilit, hindi ka makapasok, mga minamahal. Kaya ang paglingkod sa Diyos, hindi po parang relax-relax ka lang. Kung gusto mo lang sumamba, gusto mo. Kung ay gusto mag-overnight, gusto mo lang. Kung gusto magsimba ng Wednesday, gusto mo lang. Gusto mo magbigay, magbigay ka lang. Gusto mo magpakabanal, magpakabanal. Hindi po yan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kung gusto mo humasok ng langit, na gusto maraming gustong pumasok, ngunit hindi sila makapasok. Kaya sabi ng Biblia, pagpilitan mo. Pagpilitan mo na makapasok ka ng langit, pintuang makipot. Hindi po maluwag, hindi po malapad ang pintuan papuntang langit. Makipot, makitid, masikip. Kaya ipagigiit mo, ipagsisikap mo, ipagpipilit mo ang sarili mo aron ikaw makapasok. Sinasabi ko sa inyo, marami ang nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. So kung ganoon nga sistema, sabi ng Apostoles, Lord, kung ganoon lang namang, sinong maligtas? Walang maligtas kung walang magpilit. Pero kung ikaw nagpipilit kang pumasok sa pintuan na makipot, sigurado, maligtas ka. Amen ba? Amen. Kaya natural, magpakabanal ka. Magpuri ka. Magbigay ka. Sabi ni Preacher Mario, musinggit ka. Mupalakpa ka. Pagsumikap ka, unahin mo palagi ang kalooban ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. May reward sa dulo. Walang talo ang paglingkod sa Diyos. Walang lugi. Walang lugi dahil sa dulo may dugtong. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So wala kang lugi. Wala kang talo. You have nothing to lose but everything to gain. Ngunit kung hindi mo unahin ang Diyos, hindi mo ipagpipilit ang paglingkod mo, you have nothing to gain but everything to lost. Maraming mawala sa iyo, malugi. Wala kang pakinabang kinansya. Ngunit pagpilitan mo sarili mo, paglingkuran mo ang Diyos sa puso, sabi ng Biblia, marami kang reward, pagwapala na matanggap. Lahat ng papapalang material, pagalob sa ng Diyos. Physically, pangako tatlo eh. Tatlong pangako ng Diyos eh. Physically, materially, financially, at spiritually. Amen? Sabi, pagpipilit eh. So kung tayo ka lang dyan,
pila-pila ka lang, hindi ka talaga magpipilit, hindi ka makapasok. Amen? Dahil makipot maliit lang. So, kailangan ipagigihit mo. Sikapin mo. Amen? Maningkamot ka. Gawin ang kalooban ng Diyos. Pagpipilitan mo sarili mo. You have to crave unto the Lord. Dumikit ka sa Panginoon. Pagpilitan mo. Sumama ka sa Panginoon. Gawin mo lahat ng bagay. Striving. Ganon ang paglingkod sa Diyos. Hindi yung pang-relax ka lang. Pabaya ka lang. Dahil itong ating pinag-usapan dito, mga minaman, ito po istoryang kaligtasan. Istoryang panglangit ito. Hindi itong istorya pang lupa lang. Kung pang lupa lang, pwede yun. Okay lang. Gusto mo, ayaw mo, ito pang langit. Kaya nagbabalik-balik tayo dito, naglingkod tayo. Dahil bakit? Gusto natin ng langit. Sino gusto ng langit? Sino gusto ng impyerno? Wala. Kaya kung gusto natin ng langit, pagkapasok sa makipot na daan, ipagpipilit mo ang sarili mo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Meron dito istorya sa Biblia. Matthew chapter 9 verse 25 up to 29. Ito po'y dalawang bulag. Tingnan natin kung ano bang klaseng pagpipilit at pagsisikap, pag-strive ng dalawang bulag. Ito bulag Tayo hindi tayo bulag. Ito mga bulag. The two blind man. Basahin natin. Basa, Brad. Matthew chapter 9 verse 25 up to 29. Istorya ng dalawang bulag. Kung papaano sila na nagsisikap, paano na pinagpipilit ang sarili nila na sila po'y makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mateo Kapitulo 9, versikulo 25, hantod sa unahan. Hallelujah. Praise the Lord. Apan sa pagula na ang mga tao, siya misulod o ang dalagita iyang gugritan, iya sa kamot o kini ibangon. Sa 26, o ang palita may tungod nini, ni kailap sa tibog nga kayutaan, yan tong dapita. Man City, o sa naglakaw, si Jesus gikan dito, diya misunod kaniya, nga duha ka buta, nga nagsinggit na nagingon, kaloy, intaon kami, o anak ni David, sa Bagyutso, o sa pagsulod niya sa balay, ang mga buta, idul kaniya, o kanila, ngotana si Jesus nga nagingon, nagatuo ka ba kamo nga makahimo ako nini? Og sila mitubag nga nagingon, "O Ginoo," sabay tinibi, og ang ilang mga mata gihikap niya, og nagingon, "Sumala sa inyong pagsalig, mao ang ahimo alang kaninyo." Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Everybody say, praise the Lord. Noong ang Panginoon Kristo lubakad ng Ebanghelyo, maraming mga pinagaling na karamdaman ang kanyang ginawa sa mga tao. When the people were put forth, he went in and took her by the hands and the maid rose. Ang isang babaeng halos mamatay na, patay na. Hinawakan niya sa kamay at pinatayo at itong bata ay nabuhay. At ang salita ng Diyos ay kumalat sa buong lupa. And the fame thereof went abroad into all the land. Narinig nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Nung narinig ng dalawang bulag, ay siyempre bulag sila. Sila po ay nagsisikap lumapit sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And when Jesus departed hence, umalis ng Panginoon. Two blind men followed him, crying and saying, "Thou Son of David, have mercy on us." Nung paalis ng Panginoon sa kanyang himala na pinakita sa mga tao na narinig ng bulag, na ang Panginoon nagpapagaling ng karamdaman, sila po ay sumunod sa ating Panginoon.
I-illustrate ko sa inyo ang kalagayan ng bulag. Kung ikaw sa unahan, sinusundan ka ng dalawang bulag o bulag. Pag titingnan mo ang bulag, maawa ka. Bakit? Hindi sila makakita sa kilang dinadaanan. Pero sila patuloy sumusunod sa iyo. Dahil bakit? May purpose sila. Gusto nila gumaling ang kailang mata. Everybody say, praise the Lord. Kasi kailang sitwasyon nga bulag nila makitang daanan. Narinig lang Panginoon, umalis na. Ngunit, he followed him. Sumunod yung dalawang bulag. Hindi na malaman kung anong dadaanan na, kung mahulog sila sa bangid, mahulog sa kanal, matisod sila, o anong mangyari sila kay bulag sila. Hindi sila makakita. Ngunit nagpatuloy silang sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Pinipilit nilang sarili nila. Sinikap nilang sumunod sa ating Panginoon dahil narinig nila na ang Panginoon nagpapagaling ng karamdaman, nagbubuhay ng patay. Di alam nila kung sila lumapit doon at pansinin sila ng ating Panginoon. Ang ilang panampalataya, yung ilang pagkabulag, alisin ng Diyos at makadilat ang ilang mga mata. They want miracles from the Lord. Kaya sila po'y nagpatuloy. They followed after Jesus. Nagpatuloy sila, nagpatuloy. At sila po'y sumisigaw, crying and saying, Son of David, have mercy on us. Sumisigaw sila, umiiyak sila, anak ni David, kaawaan mo kami. Nakita mo yung pagsisikap nila. Nakita natin yung pagpumilit nila. Dahil bakit? Gusto na gumaling silang pagkabulag. Sa atin ganun din. Ano bang pinagsisikapan natin? Ano bang dapat ipagpilitan natin na tayo sumunod sa Panginoon? Dahil gusto natin ng buhay na walang gan. Dahil gusto natin ng langit. Gusto natin maligtas tayo sa kapamakan sa impyerno. That's why gayahin natin ang ginagawa ng dalawang bulag. Sila bulag, hindi makakita. Tayo, hindi tayo mga bulag. Maliwanag yung paningin natin. Anytime, any day, every service, malaya tayong pumunta sa bahay-sambahan. Walang sagabal sa ating katawang pisikal. Hindi tayo bulag, malakas sa ating pangatawan. Huwag mo sabihin, hindi ako makasimba, kuya, di wala akong sasakyan. Hindi ako makasimba, kuya, di wala akong pamasahe. Hindi ako makasamba, kuya, hindi, ngayon, wala maiwan sa akong baboy. Hindi ako makasimba, Panginoon, di wala maiwan sa akong negosyo. Hindi ko mabayaan na ako mga manok baka magliparan. Kaya nakawin ang kapitbahay. Hindi ko mabayaan ang negosyo ko baka mabangkrap ko sa isang araw na yan. Hallelujah. Wala kang dahilan, kapatid. Hallelujah. Nga unahin mo yung sarili mo dahil gusto mo ng langit, gusto mo ng buhay na walang gan. Unahin mo ang Diyos. Ang bulag-bulag sila, sagabal ang ilang paningin. Kung tayo wala tayong sagabal, hindi po naging sagabal yung ating negosyo, ating trabaho, ating pera, ating profesyon, ang lahat ng bagay, wala tayong sagabal sa buhay. Malaya tayong sumunod sa ating mal. Bakit po? Lahat tayo nakatanggap ng pagpapala, biyaya, kagalingan, karamdaman, pagbabago ng buhay sa ating Panginoon. With gratefulness of our heart. Bilang pasalamat sa ating Panginoon, kulang pang buhay natin iserbisyo sa Diyos. Hindi tayo binigo ng Diyos. Ilang taon na tayo naglingkod sa Panginoon. Binigo ba tayo ng Diyos? Pinabayaan pa tayo ng Panginoon? Kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kailanman hindi tayo tinalakuran ng Panginoon. Kailanman hindi tayo binigo ng Diyos. Sobra-sobra ang grasya at biyaya binigyan ng Diyos sa ating buhay. Tayo lang minsan kulang sa pagsunod, kulang sa pagpasalamat, pagsamba sa ating buhay ng Diyos. Hindi tayo bulag. Wala tayong problema sa ating buhay. Minsan, napupulyoted ng isipan natin because of influence of this world. Money, wealth, business, and profession. Gusto natin maabot pa yung ambisyon natin sa lupa. Ang mga minamahal,
Si Solomon, nakita niyang lahat ng bagay sa lupa. Kaya mayroon siyang question. Riches is good or bad? Ang kayamanan ba mabuti o masama? If you wrong approach of your money, maging masama sa iyo. Kung magandang pag-approach mo sa iyong pera, ikaw pagpapalain ng Diyos. Pag yung tinitingnan mo man palagi yung pera mo, yung ambisyon, yung negosyo mo, that is wrong approach to God. Ngunit may pira ka, pinagpapala ka, ang tinitingnan mo palagi ang Panginoon. Mapaluguran mo siya, makabigay ka sa Kanya. That is right approach. Ikaw ay lalo kang pagpapalain ng ating Panginoon. Sinasamba mo siya palagi. Na wala kang dahilan di makasamba na bakit may sapat kang pira ipamasahe. Kahit magtaksi ka pa, back and forth sa simbahan, kaya mo. So that is right approach. Hindi dahilan, mga minamahal, na hindi ka makasamba, makasimba, makasunod sa Diyos. Like sa two blind, the following Jesus. Kahit saan pumunta ang Panginoon, sumisigaw sila, nagbakaawa sila, naningkamot sila, pinagpipilit nila bilang bulag. Kanapa-dapa sila, ngunit sumisigaw ng bakaawa sila sa ating mahal na Panginoon. Upang sila marinig lamang ng Diyos, mapakinggan ang kailang hinaing, mga minamahal. Nung naawa ng Diyos sa kanila, nung pumasok na siya sa bahay, anong sabi ng Panginoon? Naniwala ba kayo na kaya ko ito magawa sa inyo, padilating kong mata nyo? Anong sabi nila? Opo, Panginoon. Naniwala kami nga kaya mo kami pagalingin sa aming pagkabulag. Naawa ng Diyos sa kilang pagpipilit. Naawang Panginoon silang pagsumikap. Silang pagsigawan, hingi ng tulong sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, and the Lord touched their eyes. Sabi ng Panginoon, sa pamagitan ng inyong panampalataya, mangyari sa inyo ang inyong hinihingi. Sa dulo ang pangako ng Diyos. Pag nakita ng Panginoon na you are good approach, right approach ang ginagawa mo sa Panginoon, sa dulo, matanggap mo ang pagpapala. Pag tinanong ka ng Panginoon, sa iyong pagsisikap, pagpanawag sa akin, naniwala ba kayo na magawa ko to sa inyo, pagpalain ta kayo? Pagalingin ta kayo? Palaguin ko yung trabaho? Anong sagot natin? Hindi tayo makasagot pag hindi natin ipakita ang ating pagpipilit, pagsumikap, pagsunod sa Diyos. Tinanong sila bakit nakita ng Panginoon yung pagpipilit, pagsumikap nila na sila'y lalapit at sumunod sa Panginoon. That's why ang problema nila, tinugon ng Diyos. Sa mamagitan ng iyong panampalataya, ibigay ko ang inyong hinihingi. The blessing will follow unto you if you are willing to striving to follow Jesus. That is faith. Dahil gusto mo sumunod sa Panginoon. You want to do His will, you want to do His commandments, you want to follow the Lord, the footstep of the Lord. Pag nakita ng Diyos ang iyong pananawagan, pag-iyak, sabi ng Biblia, when the righteous cry, the Lord hear it. Pag lumuha ang mga matuwid, tumatawag sa Diyos ang Panginoon, makinig sa ilang pananawagan. So you have to examine yourself today. Kung up till now, ang iyong karamdaman di pa binagaling, ang iyong buhay di pa binago, hindi pa dumating sa iyo ang pagpapala, baka may kulang ka. Anong kulang mo? Baka kulang ka sa pagpumilit ng sarili mo, pagsunod sa Diyos. Baka kulang ka sa pagsunod sa Panginoon. Kulang ka sa pagsumikap, sa pagsamba sa Diyos. But kulang ka sa pagbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. You have to search your heart this moment. Sabi ng ating titulo, striving. Magpumilit, magsumikap, sumunod sa Diyos at gawin ang kanyang kalooban. Sa dulo, pag marinig ka ng Diyos at nakita ang iyong pagpupilit, sabi ng Diyos, ibigay ko ang lahat mong gigusto. Ang lahat yung ginimithi, ibigay ko. Your faith
shall made thee whole. I will give it according to you what you want. Ibigay ko. Yun po ang Panginoon. Kailangan ipagpipilit mo muna. Gawin mong kalooban niya. Pagsimakpan mo. Mapalunguran ng Diyos, sumunod sa kanyang kalooban, at sa dulo, marpakinggan ka ng Diyos, at ang lahat na pagpapala, ipaghaloob sa iyo ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila at sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Yung panampalataya, faith, without action is dead. Ang panampalataya na walang action, may panampalataya ka, hindi ka naman sumasamba. May panampalataya ka, hindi ka man nagbibigay. May panampalataya, wala ka namang kabanalan. May panampalataya, hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Patay ang iyong panampalataya. Because faith without work being alone is dead. Patunayan mo ng panataya mo na buhay sa pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Silang panampalataya, sabi niya, alinsunod sa inyong panampalataya ay siyang mangyari sa inyo. May mangyayari na milagro sa buhay mo kung sumusunod ka. Alinsunod sa panampalataya nyo, mangyari sa inyo ang iyong hinihingi. As we sing to the Lord, my dear brothers and sisters in Christ, pagpipilit, pagsumikap, ang pagsunod sa Diyos, mga minamahal. Striving to enter into the narrow gate. Maraming gustong pumasok o hindi mangyari sa kanila. Pagsikapan natin, pagpipilitan natin, mga minamahal. Dahil tayo mga saksi sa kongregasyong ito, kitang-kita natin ang himala. Kitang-kita natin yung mga milagro. Kitang-kita natin ang kabutihan ng sa buhay. Hallelujah! Pagsikapan pa natin, pagsunod natin sa Diyos at pagpipilitan natin. Hallelujah! I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive. Your spirit is within me. Salamat, Lord. Because you died and rose again. Taas yung kamay, daigo natin Diyos, purihin natin siya. Sumigaw tayo, patog pa mga boses. Pagpilitan natin, pagsikapan natin, nasampahin, purihin natin Panginoon. Ipatog pa mga boses. I'm alive with your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be? Amazing love, how can it be? My King who died for me. Yeah, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. It's my joy to honor you. You know what I do. Jesus, I hallelujah. amazing love, how can it be? Thank you, Lord, for the amazing love. You are King who died for me. That you, King, my King, you died for me, Lord. Amazing love,
Amazing love. How can it be? My King who died for me. That you are my King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to work. Amazing love. Amazing love, how can it be that you're my King who died for That you are my King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to That's my worship joy to Lord. in all I do. I worship Purihin ka. Hallelujah. Your amazing love. I know it's true. Ay mo ka mangang banghang pag-ibig sa aming totoo. Puno ka sa pag-ibig. Puno ka sa habag. Puno ka sa pag-unawa. Thank you so much. You're always mindful unto us, Lord. You always hear us. You're always mindful unto us, Lord. You always inhabit our presence. You always hear our cry. Thank you so much for your amazing love. Tinuturuan mo kami na kami magpumilit, magsumikap sa pagsunod sa iyo. Dahil sa dulo, may pangako ka sa amin na gawin mong lahat ng bagay para sa amin. Buhay ka nga Diyos. Sing it, hallelujah. Salamat. Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, habang naramdaman yung matamis na presensya ng Diyos, itaas yung kamay. Purihin natin ang ating Panginoon. Kayong matagal ng Kristiyano, habang nakataas yung kamay, kausapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Talk to our dearest Jesus. Kausapin niyo siya. Heartily. Isipin mo saan ka nagkulang sa Kanya. Sa mga mensahe na rinig natin, ilagay natin sa puso at isipan natin, Lord, nakulangan ako sa pagpumilit, nakulangan ako sa pagsumikap ng buhay ko sa iyo. Turuan mo ako, Lord. Umpisa ang araw na to, pagpipilit ko nang sambahin kita. Sikapin ko nang sambahin kita at sundin ang kalooban. Di alam ko, sa dulo, mayroon kang pangako sa amin na ibigay mo ang lahat ng bagay mangyari sa aming buhay. May maganda kang plano para sa aming buhay upang kami mapalapit ng lubusan sa iyo, Lord. Makasunod kami ng lubusan sa iyo. Kaya tinuturuan mo kaming mapalapit sa iyo at sumunod sa iyo palagi. Pagpilitan, pagsikapan namin, masunod ka namin, Lord. Kaya taas yung kamay, mga minamahal, tayo dumalangin.
Sabihin nyo sa panalangin nyo, Lord, turuan mo akong sumunod sa iyo. Turuan mo ako, Lord, nga pagsikapan kong sumunod sa iyo. Mapaluguran kita palagi. Di alam ko, hindi mo ko bibiguin. Pagdating ng araw, nakita mong pagsumikap ko, may mangyari na pagpapala, ipagalob mo sa aking buhay. Katulad sa dalawang bulag, nakamit nila ang liwanag. Nakamit nilang pagpapala, kagalingan. Dahil buhay ka ng Diyos. Opo, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. Nandito kami sa harapan mo nagsusumamo. Mahal na Panginoon, tao lang kami. Minsan, makalimutan namin ang mga kalooban mo at ang kautosan mo. Salamat, Lord, sa mga paalaala, sa mga salita mo. Hindi mo kang pinabayaan mapahiwalay sa iyo. Kundi gusto mo mapalapit kami palagi sa iyo. Sunod na langin yung propeta, mga pastor. Kahamagan mo kami, Lord. Panghawakan mo kami. Kaya kung kami hawak sa iyo, kami makabuhi. Apan kung ikaw hawak sa amin, hindi kami makabitaw. Gunitan mo kami nga mapalapit kami sa iyo, Lord. Magasunod kami sa iyo. Tulugan mo kami. Or mapagaling mong aming makaramdaman. Mabago mo ng busang buhay at ang grasya biyaya pagalob mo sa amin. Dahil nakita mong pagsunod namin at aming panampalataya. Dalangin mo na, Pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Singgit, hallelujah. Patong kamay yung ulo, maminamahal. Ang isa nakataas, atong i-rebuke. Lihas natin. Opo, mahal na Panginoon, minsan po ulit ibaba ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Doon na lagi yung propeta, mahal na Pastor, Lord. Kaloob mo ang minimiti ng mga kanakan mo, Lord. Na nakita mong puso nila. Na they are willing to follow you. Pagsikapan nila. Masun kalooban mo, Lord. Halabalo ngayon. I bring the pop darkness. Demons and permit the sickness and diseases cast out. Cast out from thy children, the might of Jesus. Be healed, be healed. Right now, of vices began. Poverty began, weaknesses began from the blasphemy so much. Peace with what my God. In Jesus' name, amen, amen, praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Tumayo tayo, mga mahal. Tindog kita. Lukso kita, kusog. Singgit, gigas to kasing-kasing. Ipalungwa na to, ipaabuta sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Yan na mahal, pagsumikapan natin pag tayo mapalanginan sa Diyos. So, tomorrow, Monday, ay pizza. September 2 and 3 ay atin na pong para naman po ito sa mga immediate advance mga musician. Yung marunong na ba? Apil gyapon ng mga beginners nga itong kabalo na sila kay mag-ano naman dito, mag-practice ulit. Magturuan kamo ulit para ready na po kamo sa September 5 for recital. So, tanan kamo mag-recite sa inyong natunan, sa guitar, sa organ, sa drums, lahat, sa note, sa music, para po tayo'y mabuo ang ating graduation, pagpalain tayo ng Panginoon. Amen ba? So, ayaw kalimti po, ugma, Lunes, Martes, o September 5, Thursday po ang ating recital na. So, tanan po, pwede mag-join yung mga sa advance kasi nang marunong na, kabalo na. Kabalo na mag-gitar, kabalo na mag-organ, kabalo na mag-drum. Pwede po kamo, mga mil, magpa-enroll dito para malista yung mga pangalan nyo. Madugangan pa kamo kaalam, mga teknik, kung sa'y pagpalo, kung sa'y pag-gitar, paano mo sa mag-gitara. Puro para po sa ato na. Kaya pinagpala tayo ng Panginoon, yung mga atong kabatanunan, mga bata nyo, marunong na. Amen? Pati yung baby namin, si Kinkin, gusto talaga eh. Una, keyboard siya dire. Bumaba doon, naglipat sa drum. Sabi ni Kuya Richie niya, pag lumipat ka bagani karon, anuhin ta ka? Siya, hindi na kuya, dito na ako sa drum.
Nag-practice na sila. Karon kay wala man niya stick, naghilak. Papa, di ba sila magpahulam? Nagpapalit ko sa kay Sano ng stick niya. Nag-practice. Tabang sino? Kabalo na. Kaya mo, yung mga bata, kasi mga bata creative sila. Pag natudluan, dali sila matuto. So, someday, sila ang mga next generation na gamitin ng ating bala, Panginoon. So, yung mga bata nyo, you have to train your child. Ginagawa natin dito sa church. Naturuan ng mga bata, binabansay para matuto. Nga sunod generasyon sila na magamit, hindi na mamoblema. Lahat sila magamit sa gawain ng ating pinagmahal na Panginoon. Yan po'y dakong pribiliyo alang ka nato. Sa dakong CDO, pinadalhan tayo ng beloved children, tumilab ng mga pastor, nga tayo po'y makapagtuon diri sa mga, nagtyaga yung ating mga beloved musician. Nagpala, huwag natin paulion sila. Dito na daw muna kayo. 3 months contract. So sabi ko, kuya, pauwiin na kami. May mga assignment na sila, may matuturuan pa sila. Hindi bale, loobin ng Panginoon tayo, maminamal, ay December 10, babalik sila. Dahil mayroon tayong GMYC concert dito sa CDO, loobin ng ating Panginoon. Dito na kami isang adlaw sa Limkitkay. Wala ko pa makita yung sulod ng Ethereum. Hina-imagine ko lang. October 10 ang ating GMYC. Ito pala sa opisina. Sabi ko, ma'am, mag-inquire kami ng atrium. Kailan, sir? October 10, magtingin. Ay, bakante pa, sir. So, 1 day before, 9-10, pwede kayo. Sir, ang aming rate sa atrium is 150,000. O ganun ba? Pero sa church naman, may 20% discount. So, 120 na lang. Pero, mag-imo ka lang ng indent letter kung anong gamiton mo. Kaya may mga add-ons pa. Sabi ko, gano'n din yun, ma'am. Kung mag-full blast kami ng sound, mag-full blast kami ng lights, bangko, tanan, mga props, amuhato na mo, mag-add-on, maurag yapon, ma'am, ang total. Yan, sige lang, sir, ilagay mo lang doon sa intent mo na hingi ka mo ng discount. Kaya sa church naman, para matanaw sa manager, so, okay yan niya. So, gagawa pa tayo ng intent letter para sa ila. Isit natin ito, o sa gamito na to. Musulod pa lang atrium ng 4,000 katao. Pababa, pataas. Ang stage nila, napakalaki. 78 cemented square meters. Dako. Sabi, kung gusto nyo pa mag-extend, sir, dogang ng stage, ilagay mo lang sa intent letter mo, kay dagdagan namin yon. Lahat, sabi niya. Sige po, sa ilalim, may mga dressing room, kompleto lahat. Fully air condition yan. So, ipag-pray natin, maminamahal, na mawalang hadlang, ma-finalize ng lubusan, hindi magbabagong October 10. Kaya sabi ni Beloved din, Kuya, God's willing, final na yung October 10, GMYC sa CDO. So, mamaya pag-pray natin, base mahikap yung management, mabaratuhan pa na. Pero wala may imposible sa Diyos. Amin ba? Kamu man magbayad, anak. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody service the Lord. Kaya mga ayaw man tablid sa inyo, so kamu magbayad. Tapos sabi ng manager doon, sir, pag na-okay na po inyong gusto nyo na magamit, mag-request ka mo sa City Hall ng another security nga, mga pulis o mga medic. Sabi ko, ano sa mga medic, ma'am? Base yung mga tigulang, mga lipong. Sabi, hindi man kasama mga tigulang kay mga youth man na. Base yung may matandang dalagog youth pa man. Pag lukso-lukso base, malipong, kailangan daw medic. Sabi ko, hindi naman medic bang, kaya namin, buro man kami medic tanan. Gano'n ba? Elias na yun. Jesus name. Maulian na. Mo ba? Sabi ko, diri kasi may healing. Ganda pa lang sa inyo, sir. Kay may healing. Sabi, hindi lang po concert, may healing. Papati ka mo man, pwede ko mga to. Yan mo ba? Imitado kayo sa mga sa Lord. Palakpakan po natin ating Panginoon. So pag-pray natin, mag-eksuna na kanang mga proyekto para sa atin. Amen ba? Para sa atin yan. Palanginan tayo ng ating Panginoon. So di ka magsawa sa pagbibigay. Tuloy-tuloy construction natin, maminamahal. Nakita nyo diyan. Itong dingding na padir, buo yan. Itibuok na mong padir, pati diri, padir na tanan sa likod. Hollow blocks. Kaya kini, extended ka ng instrumentalist areas mo. Extended yan doon, tanan. Buong area nan, puro instrumentalist. Itibagon is plaster dia. Yung mga work, siya ang nabilin dia, si Butsoy na lang isa. Siyang gwardiya dia.
Ang abando sa likod na. Dire, kung maayusin naman niya, habang nag-school tayo, ang mga panday, mag-ano diya, i-repair lahat yan, simintuhon. Kay magbasi, mabot sila din labit, tidak sila mag-tin. Tin kasi yan eh. Kaya ginaplastar nato ang simbahan, mga minamahal. Napakalaki ng gastos natin sa pag-repair ng church, mga minamahal. So, hindi ko na itotal sa inyo, baka sabihin niya, totalan ta kayo. Basta, magbigay kayo, ang ginabigay nyo, ginahatag, nakikita nyo, kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, tumayo tayo lahat, mga minamahal. Magtabang-tabang kita sa gawain ng ating special offering pa pala. Lord, pananginig kay sunan. Hindi sa unalay mga pastor, hindi nagsasawa sa bigay ng mga special love offering, dugang ng mga bastusan, sa lahat ng bagay, Lord. Hallelujah. Ito'y balik na maling isang palangin sa ila. Kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, the found in the desert place, we walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, the sun shining down on me, the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, the road marked with suffering, the spirit in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to sing. So blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to sing. So blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Elbisyo ito mga choral group. Di natin maputol kanta nila eh. May giganahan pa sila. Karon, hindi pa maputol kay mo karuling pa man ang mga minamahal, beer na karon, beer. Hindi beer nga San Miguel beer. Beer, September. Sabi ng Magikiro, pag ang September 1 tumama sa Sunday, panalangin daw yan. Magikiro lang yun ha. Lalo tayo. Kasi ang first day of the month ng September, nag-start ang BER, ay Sunday. So yan po sign na pagpapala. Kaya ngayon, una rin, mukanta mga finest choir silang karuling. First day of the month of September para sa ating anniversary nga titipunin natin. So mga finest choir, sakyat na ka mo sa stage.
Na? First day of the month of September, nag-beer ay Sunday pa. So, gabing pagpapala. Mga ruling na sila para sa ating church members this coming December. So, kay sign man nga panalangin, tanan nag-igsunan, dako ni mo hatag. Kay the more you give, the more you blessing from the Lord. O, itong grabing pagpapala. Wala pa magantang kwer, nauna na. Ikadua si tatay. Kituloy yung bata. Grabe oh. Pag ang tunay Kristyano, pinagpapala, nagadaga na maghatag. Pero kining mga makunat, hindi ni magtindog sa bangko. Amen. Angels Wala to pa pala na pagkanta. on high, sweetly singing all the day. Gusto nyo may song talaga. And the mountains in reply, echo back the joyous day. Elvisyo po at ang beloved Fine Square. Kala ko mo hatag si Robert eh. Mukuha lang diay sa box. Everybody service the Lord. Manindog tatanan mga minamahal sa ating sinikap natin masayo. Hindi nadugangan pa rin ng oras. Itong beloved Brother Piri, atong prayer sa ating closing prayer. Okay, taas yung kamay, parampingan tayo pa uli. Merkulis, ayo kalimte, ugma ay ating workshop, padayon po sa ating mga advanced immediate para matuluan po, balikan mo ugma. Mga 9 to 10 o'clock mag-start niya po ng school diri, anto dala 5 sa hapon. Sige po, itaas yung kamay. Hallelujah. God bless you po, at ang beloved order preacher Kuya Nibinya. Sa may mahal at tuta sa panalangin may mahal. Hallelujah, praise the Lord. O mapagpalang Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan sa pinakamamahal, Jesus. Purihin ka, mahal Panginoon. Una pag-ampo, mahal pastor, imong propeta. Salamat, mahal Panginoon. Sa banal na gawain, mahal Panginoon, na manipayon kami, nakapagsimba, nakapagdaig kanimo. Salamat sa imong pag-uban ka namo, mahal Panginoon. Mula sa pag-umpisa sa MC, Open and Pray Joyful Solemn Song, sa tanang pagawita, bid choir. Salamat sa imong banal na presensya, mahal Panginoon. Salamat sa Bible study, among natunan, mahal Panginoon. Salamat sa lahat ng mga buhay na patutuo. Nagbigay sa amin ng kalakasan, mahal Panginoon. Salamat, mahal Panginoon. Lalo na sa pagbibigay, patuloy mo pinagpala yung mga imong katauhan, mahal Panginoon. Walay sawa, mahal Panginoon. Sa pagbibigay sa mga gawain, mahal Panginoon. Salamat, lalo tigit sa imong banalita namin na pakinggan, mahal Panginoon. Nagbigay sa amin ng tibay, kalakasan, mahal Panginoon, upang kami makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbalik, mahal Panginoon. Karon sa munti, pagpapauli
Pagpapali, mahal po yung lahat ng kapatiran, nagsakay, naglakad, mahal po yun. Lahat ng sinasakyan ginagamit, pagkingatan mo, mahal, proteksyonan mo kami tanan. Paratingin mo kami malahati sa aming bawat tahanan, mahal pa yun, mahal pa yun. Ibalik mo kami sa sunod na panalagawain nga may Yes, malakas hallelujah. magsamba sa iyo itong samot dalangin sa iyo makapangyarihan ng pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Iyagin niyo po sa box natin yung pledge sa TV, puti nga box, 5 pesos pataas. Din sa brown nga box sa ating, para sa ating lupa. Yan, mami naman. Ating lingkuranan, kamadahon ta, paliw lang alsa, dalos to nga, tabang-tabang kita. Huwag magpalihans, tripo sa tunga, ilihans ka mga beloved precious. Pero tabang ka mong lihans, mami lang kayo, marangandagan magpalihans sa iso na. Praise the Lord. Yes, I love. May mga problema ka mo, ayaw mo lang magpa-counsel, mag-duol.